Lagi lang natin panghawakan ng kanyang salita sa panahon na nasa labas tayo at yan sa kanyang salita lamang tayo manghawakan. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo, Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. May mga pangako, Panginoon, kayong binigay sa kanila. At may mga pangako, Panginoon, kung paano nangako ka, Panginoon, sa kanila, ganun din naman din po sa amin na pinangahawakan namin, Panginoon, ng iyong pangako. Alam namin na itong pangako, Panginoon nyo, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ama, sa oras nga pong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami na dito niyo po kami dinala sa pagtitipon sa inyong pangalang Panginoon. Siguro yung iba, Panginoon, nagadalawang isipan na pumunta. Pero, Panginoon, salamat na binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagtatagumpay, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, na masasabi namin na aming mga puso, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, kailangan ng pinansyal, kailangan ng lakas ng loob, lakas ng pangangatawan. Panginoon, sa inyo lamang, Panginoon, namin to makukuha, Panginoon, at hindi sa labas, Panginoon. Kaya nandito kami, Panginoon, at nagpapakumbaba, Panginoon. Ama, meron din, Panginoon, kaming mga kapatid pang papunta rito, Panginoon. Kayo, Lord, ang mag-ingat, Panginoon, sa kanila. Humawak sa mga sasakyan na gamitin nila. Yung iba naman ay naglalakad, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At huwag niyo po silang pababayaan. Lord, minsan pa sa live streaming, Lord, sa Zoom meeting, Lord, may mga kapatid din kaming nandun, Panginoon, na nakikinig, Panginoon. Kayo, Panginoon, nang umabot din, Panginoon, sa kanila. At kayo rin, Panginoon, ng magbigay ng kalakasan ng internet, Panginoon, na huwag niyo pong hayaan na may gumambala, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Kundi, Panginoon, na mag-focus nga, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, ng iyong salita. At minsan pa, Panginoon, tulungan niyo lang kami, Panginoon. Buksan niyo nga lamang, Panginoon, ang aming mga espiritual na mata at pandinig ng aming puso, na kayo lamang, Panginoon, ang aming makita at aming marinig, Panginoon. Ihayag niyo nga, Panginoon, sa amin ng iyong salita ngayong gabi ito, Panginoon. At makita, Panginoon, namin ang iyong pag-ibig at kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. At Lord, minsan pa, kayo po ang naging maghari sa amin at patawad, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin pagkakamali, Panginoon, kahinaan, pagkukulang, Panginoon, mga katampalasanan, Panginoon, na nagawa, Panginoon, namin. Lord, patawad po, Ama, nagpapakumbaba kami, Panginoon, na patawarin niyo kami, Panginoon. Lagay niyo lang po kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong banal na dugo. Lord, minsan pa, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. At minsan pa, Panginoon, sa mga tutugtog, kayo po ang humawak sa multimedia. Ganoon din, Panginoon, sa tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon. Kay Father Mike, hello, Lord. Tulungan niyo lang siya, Panginoon. Gamitin niyo lang, Panginoon, ang kanyang bibig, Panginoon. Maging dalaw yan ng iyong pagpapala. Bigyan niyo lang siya, Panginoon, ng lakas, Panginoon. Hallelujah, Lord. At minsan pa, Ama, kayo ang aming marinig mamaya, Panginoon. Lord, hanggang sa awitan, hanggang sa pasimula, hanggang sa matapos, Panginoon, kayo, Lord, ang manguna sa amin. Salamat po muli sa araw nito, Panginoon, sa gabing ito, Lord. At ang kalooban niyo lagi siyang magana, Panginoon. Niling po namin to sa dakila niyo pong pangalang Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Magandang gabi po sa bawat isa. Wait lang po. Tawagin ko na po si Brother Danril. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin mahal na Panginoon. Amen. Amen.
Isang mapagpalang gabi sa atin lahat, no? Hallelujah. Handa na ba nating purihin siya? Hallelujah. Ngayong gabi, hallelujah. Welcome natin si Lord ngayong gabi, hallelujah. Alam ko na alam nyo din na nauna na siya sa atin, na narito, na nakaabang, no? Kaya nating pasalamatan siya ngayong gabi, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. An old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He pledged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And there I cried, there Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory, hallelujah. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He pledged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about a mansion. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I sing up there the song of victory. Oh, victory! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. And sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He pledged me to victory beneath the cleansing blood. Victory, Jesus. Oh, victory, Jesus, my Savior forever. And sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He pledged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about a mansion. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me
and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is through Him. He pledged me to victory beneath the cleansing blood. For the last time, victory in Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He pledged me victory beneath the cleansing blood. He pledged me to victory beneath the cleansing blood. Amen, amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, no? Sa ating Panginoon. Hallelujah. Na kaya pa rin natin siyang awitan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, no? Na binigyan niyo kami ng pagkakataon muli na awitan ka, purihin ka, pakinggan ka. Hallelujah. Oh, Lord Jesus, salamat. Let's continue to worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Dakilaanan natin, Panginoon, no? Hallelujah. Hindi natin maintindihan yung panahon, no? Pero nandito tayo para salamatan siya, purihin siya, awitan siya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. In the midnight hour, there be virgins who hear the cry. Behold, they come at rise and trim your lamps, and meet Him, the bridegroom is nigh. But some discovered they were lacking the oil. They were empty with no light to see. So I asked the Lord, come and fill me with your Spirit. Keep me burning to you is my plea. I wanna be burning, burning the midnight oil. If my life all dream on glowing, our vessels full of the Holy Ghost, I will shine the light through the night. To the word I must belong. There is a virgin bride burning the midnight oil. Sometimes I'm getting it, wondering why. It's a struggle to get down and pray. I feel the spirit of complacency. We're surrounded by the darkest day. I'm running with the burning desire. I keep holding up this light of mine. I am working day and night with the one who showed this promise. It is time for us to rise and shine. I wanna be burning, burning the midnight oil. With my life all trim and glowing, our vessels full of the Holy Ghost, I will shine the light through the night till the word I must belong. There is a virgin bride burning the midnight oil. I wanna be burning, burning the midnight oil.
with my life all streaming, glowing, our vessels full of the Holy Ghost. I will shine the light through the night till the word must be Lord. There is a virgin bride burning the midnight oil. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, burning the midnight oil. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, burning the midnight oil. We burning the midnight oil. With my life all streaming, glowing, our vessels full of the Holy Ghost, I will shine the light and through the night till the word must be Lord. There is a burning light, burning the midnight. Oh, for the last time, burn the midnight oil. I wanna be burning, I'm burning the midnight oil. Thank you, Lord Jesus. If my life holds streaming, growing, I'll better full like the Holy Ghost. I will shine the light and through the night until the word must be Lord. There is a virgin bride burning the midnight oil. O minsan pa sa chorus. I wanna be burning. Come on, church, let's worship Him. Oh, hallelujah. Pwede nyo itaas yung kamay nyo. Hallelujah. Para purihin siya. Hallelujah. And glowing, our petals full like the Holy Ghost. I will shine the light and through the night till the word must be Lord. There is a burning light and burning the midnight oil. I wanna be burning, burning the midnight oil. If my life all streaming, growing, our vessels full like the Holy Ghost, I will shine the light and through the night until the word must be Lord. There is a virgin bride burning the midnight oil. Shine the light and through the night till the word must be Lord. There is a virgin bride burning the midnight oil. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pwede ba natin siya awitan? Hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for the cross. Hallelujah.
No? Salamat sa ating Panginoon na nagpapako siya sa krus para sa mga kasalanan natin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. No? Hindi namin alam, Lord, kung paano ka pasasalamatan, Lord. Pero hayaan mo kami, Lord, na awitan ka namin, Lord. Hayaan mong pagsambahin ka namin, Lord. Hayaan mo, Lord, na pakinggan ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the cross, Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, and forgiveness and embrace worthy, worthy is the Lamb. Yes, Lord, hallelujah. Seated on the throne, crown you now, oh crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted, and high and lifted up. Oh, hallelujah. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Thank you for the cross. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Yes, hallelujah. And thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Oh, thank you for this love. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. And thank you for the nail-pierced hand, and wash me in your cleansing flow. And now all I know, and forgiveness and embrace worthy, worthy is the Lamb.
crown you now with many crowns, and you reign victorious. High lifted up and high and lifted up, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jesus seated on the throne. Hallelujah. And crown you now with many crowns. You reign High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen, amen, hallelujah. Palakpakan po ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you, Lord. And maraming salamat po, Brother Danril. And si Lord na po magbalik ng kalakasan sa inyo. Amen. Makapo na po tayo. Amen. Yun nga po, sino po ang... Hallelujah. Come to me, and I will give you praise. Thank you, Lord God, for this night that we are here, Lord, as we cast our burden to you, Lord. Thank you for tonight, Lord. Let us pray, dear Lord God, Heavenly Father, as we bow our heads, Lord, in divine reverence and humility sa iyong harapan, Lord. Maraming salamat po for this night that you have gathered us in this place, Lord. Maging sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting ngayon, Lord. Maraming salamat sa lahat po ng kabutihan mo sa amin, sa pag-iingat, sa provision, Lord God, sa maayos din namin kalagayan. Even in challenging times na pagdadaanan ng bawat isa sa amin, Lord, lagi ka lang namin pasasalamatan, Lord God. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, samahan kami ng iyong presensya, Lord. Maluwalhati ang iyong pangalan. Maitaas ka lang palagi, Lord. Nais naming mabalik sa iyo ang papuri, Lord. Through the word na aming maririnig, Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos. At nawa kung ano man ang mga nakita mo po sa aming mga kainaan, pagkakamali at pagkukulang, Lord, may you forgive us, Lord. Nagpapakumbaba lang kami palagi, Lord, at umaamin na mahina po kami, Lord. Kailangan ka po namin, Lord. Lahat po ng mga kabigatan din namin ay isinasantabi namin at binibigay namin sa iyo, Lord. Alam namin, Lord, na sa gabing ito ay
kakatagpuin mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat. Alam namin na sa iyong presensya merong kapahingahan, Lord, at merong kalakasan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang humipo sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw rin po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga nanghihina, Panginoon. Salamat po, Lord God, as we entrust this prayer night into your hands. Before we pray, Lord, ay marinig namin ang iyong salita. Kaya ko pong basahin, Lord, but the power, Lord, to reveal it, Lord, ay nanggagaling lamang sa iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang magbukas ng aming mga mata ng pananampalataya at mag-alab po ang aming puso sa kagalakan, Lord, na narito ka pong patuloy na nagpapahayag sa amin. We give you praise and glory, Lord, at pinasasalamatan ka namin sa iyo lamang, Lord. Mawi lahat ng papurit pasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maging sa mga nasa live Zoom meeting, at hindi ko po ma-open yung aking Zoom. So kung ilan man po yung nasa live Zoom meeting ngayon, ay magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. 17 po. So salamat sa 17 gadgets na yan na nakasubaybay at nawa ay abutin po tayong lahat ng Panginoon sa gabing ito. At alam natin na kung hindi tayo mag-expect, hindi rin kikilos ang ating Panginoon. So, mag-expect po tayo para patuloy din na katagpuin tayo lagi ng ating Panginoon. So, ito pong babasahin ko na subject ngayong gabi na nilagay ni Lord sa aking puso, bagamat payak na subject lang po siya. Naririnig na rin po natin sa mga pangaral, ay gusto ko pong basahin. Nandito po siya sa Revelations chapter 21, verse 9. So ito pong title, The Lamb's Bride, Becoming Mrs. Jesus Christ. So binabanggit po dito na lamb at meron siyang nobya o bride. Pero magiging asawa niya ito, kaya nandito na rin po nakasama na ang pangalan. At alam natin kapag nagiging asawa, ay dinadala nito ang pangalan ng lalaki. So sa Revelations po, nakalagay yan, chapter 21, verse 9. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plague, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride. So may tinutukoy po diyang bride. At ito ay bride, nobya. Pero pagdating doon sa dulo, ang sabi diyan, the Lamb's wife. Asawa na siya. Bride siya, pero tinukoy diyan na Lamb's wife. So ibig sabihin yun na magiging future ng bride na ito. And then sa Revelation chapter 19, verse 7, sabi po dyan, let us be glad, 19 verse 7 po, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. So alam natin, maski ang message may sinasabi, invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. So ito po yung marriage na yan, of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Ang Panginoon po mag-bless ng kanyang mga salita. Makakupo na po tayo. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Katulad din nung sinabi po ni Brother Nas nung last time nag-preach siya ng Wednesday. Ngayon lang din po ako ulit nakatayo ng Wednesday. Hindi ko maalala kung kailan yung last. Parang yung youth camp yata kasi madalas pag Wednesday na youth camp, wala lahat Yung mga youth, majority, pati sina pastor. Kaya konti lang yung natitira. Usually pag natapat na Wednesday na nandun din sila. So, salamat kay Lord at gusto ko rin i-take yung opportunity. Pasalamatan si Lord. Actually, isang buong linggong to, napakabuti na ni Lord sa atin. Nung last Sunday, last Saturday pa lang yung youth camp, youth con, alam ko, pinagpala yung mga kabataan natin. At salamat muli, katulad ng sinabi ko din ng Sunday, sa lahat po ng sumusuporta ay patuloy na ang Panginoon po ang magbalik ng pagpapala. And then nung last Sunday ay biniles din tayo ni Lord.
nagkaroon ng men's fellowship, Vessel of Honor, though wala yung iba. But mapagpala po yung men's fellowship na yan nung last Sunday. And I thank God dahil maraming mga napag-usapan ng mga current events na talagang nag-unfold yung mga prophecy na nagka-come to pass. Nakikita natin, maski yung last time na pinakita yung nangyayari sa California, na one day talagang lulubog yan sa yung Los Angeles, lulubog sa ilalim ng dagat. At yung woman, yung babae sa Sixth Vision ni Brother Branham, pag tinignan natin yung survey ngayon sa US poll, lamang pa rin si Harris Kamala. So kapag sa November 5, yan ang napwesto, isang fulfillment na yan dahil isang babae nga yun na ipwesto na nakaposisyon sa mataas na taglayang mataas na kapangyarihan. So salamat kay Lord. At ano pa ba ang namiss ko? Mahalaga yung fellowship sa atin, kaya patuloy lang tayo. At ito yung kagalakan natin makapaglingkod kay Lord. And God bless you rin po, Brother Chris, na makakasama din kayo sa Bacolod. Pagpe-pray natin mamaya, maging yung Anastasia family, maging yung biyahe din namin ng mother ko bukas ng gabi, pabikol ay ingatan lang lagi tayo ng ating Panginoon. So, na-appreciate ko din yung gift ni Brother Chris kasi last Sunday talagang pagod din ako nung after ko, hindi ko talaga maintindihan. Pagkababa mo galing sa pulpit, yung sinasabi ni Pastor dito na para ka nag-labor ng 8 hours, saglit ka lang naman nagsalita. Pero pakaramdam ng katawan mo, para ka nagtrabaho ng buong maghapon. Hindi ko alam. Pag upo mo dyan, talaga yung tuhod mo, parang ubus yung lakas mo eh. At hindi rin maganda yung pakaramdam ko eh. Pero that time, before nag-men's fellowship, nilot din ako ni Brother Chris eh. Kaya lang talagang masakit yung mga pisil eh. Yung isa ko dito hanggang Sunday pa yun, no? Wednesday na ngayon, yung isa makarot pa rin dito eh. Pero asarap naman ang pakaramdam. Talagang ma-appreciate mo siya. Pagtapos ng pain, alam mong gumiginawa yung pakaramdam mo. Kaya the next day, nung Monday, usually talaga, pag Monday, pag galing ka sa preaching ng Sunday, ang hirap niya ibangon. Pero salamat kay Lord dahil malakas at hindi naman ako naka-absent nung Monday. Magaan yung paramdam kapag nape-press yung mga nerve end na talagang connected dun sa internal part mo eh. Though hindi mo siya nakikita kasi nasa loob, pero nararamdaman mo gumagaan yung pakaramdam mo. So God bless you, Brother Chris. Kung dyan ka pinagpala ni Lord, I pray patuloy ka niya pagpalain, magamit kahit nga sa mga ministro. Kung sa ministers meeting ka dalhin eh, hindi na si pastor yung hanapin, ikaw na yung hanapin eh. Pagpalain pa rin we are happy na merong gift si Lord na napapakinabangan. Kasi ang gift, yun talaga ang purpose eh. Yung mapakinabangan natin. So salamat kay Lord at magpanalangin lang tayo lagi sa ating Panginoon, makapaglingkod sa Kanya. At magpapasalamat din ako na in this church patuloy tayong nagdadalanginan sa isa't isa at patuloy ang paglago. Maraming mga challenges at sabi nga ang paglilingkod naman kay Lord, hindi naman yan competition na kailangan mong magpagalingan na kung ano yung nag-share dito. Gusto mo dapat mas maganda din yung na-present mo. It will always depend sa pangangailangan ng nakikinig. At the Lord knows kung ano ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kasi katulad ng pinaniniwalaan natin sa message, the way up is always down. Hindi tayo tinuturuan ng message na magmataas. Kung merong bagay na binigay sa atin at na-bless ang iglesia, para sa kapakanan talaga ng iglesia yun. Hindi yun para ipagmataas natin na meron tayong bagay na napapakinabangan ng iba. So, naalala ko nga yung
yung na-share ko na rin dati. Do children's story naman siya, pero somehow may lesson eh. Yung nagpapayabangan yung araw tsaka yung hangin na sabi nung hangin eh. Mahangin talaga si hangin eh. Na may dumadaan na farmer, sabi niya, araw, mas malakas ako sa iyo. Para patunayan sa iyo mas makapangyarihan ako. Kaya kong hubaran yung dumadaan na farmer na yan ng saglit lang. Eh, si San, tahimik lang. Hindi nagsasalita. Pero sabi niya, tingnan natin, naglabasan na ng power. Ito si hangin, hinipan niya na si farmer. Di siyempre, naramdaman yun nung tao na malakas yung hangin. So nakikita niya na nung hangin na nahuhubad-hubad kaunti yung suot nung farmer o ng tao na yun. Ang ginawa nung hangin, tinodo niya. Pero the more na nilalakasan niya yung hihip niya, the more na hinahawakan nung farmer yung damit niya. Then, naubos na yung lakas niya, sabi nung son, o anong nangyari? Hindi mo naman nahubaran yung farmer na yan, gamit yung lakas mo eh. Pero, tingnan mo ang sabi niya, o sige, ikaw nga, sabi nung hangin kay son. So sabi nung son, wala akong gagawin, i-display ko lang yung sunlight ko. So ininitan yung farmer. So siyempre mainit, tagaktak na yung pawis ng farmer. No choice na siya, naghubad na siya. So ang moral ng story din, kung meron tayong taglay na binigay sa atin si Lord, wag nating gagamitin para ipagmayabang na mas meron tayo kumpara sa iba. Lahat tayo gifted. Lagi natin naririnig yan. May kanya-kanyang, kaya nga sa adoption yung positioning eh. Kasi kung nasa tamang posisyon at nagagamit ng tama, nagiging blessing siya sa church. Yun ang purpose una ng gift. And we need one another. We should complement one another. Yung hindi kaya ni pastor na kaya ng iba, ginagawa natin para makapag-operate ng mas maging invincible itong iglesia na ito. And I thank God dahil nag-ooperate sa bawat isa sa atin ang gift na yan. So, wala ring bride na nagpe-persecute sa kapwa bride. We pray for one another, we love one another. And God bless din sa testimony ni Brother Emil. God bless you. Sana pagpalain din kami ni Lord ng mga ganyang blessing. Pero I always say, hindi tayo pwedeng mainggit sa iba na, Lord, bakit naman si ganito, ganyan? Kami, ang tagal na namin nagpe-pray. No, may kanya-kanyang blessing sa atin si Lord. Sabi ko nga, I thank God, sabi ko, yung the mere fact lang na maayos yung family, walang may sakit, yung aking apo, palaki na rin ng palaki, pabigat na ng pabigat. Hindi ko alam kung tinutubuan na rin ba siya ng buhok, hindi ko pa makita. Pero I thank God, masaya na merong buhay na nadagdag sa aming family. Ganun naman po palagi at blessing po yan sa atin. So it is always a blessing. May klina lang naman po itong isi-share ko eh. Siguro babasahin ko yung ibang nakita ko ang gandang basis natin when it comes to humility. Kasi si Paul, pag binasa niya yung mga books niya, makikitaan niyo doon may mga part doon na talagang display niya yung kanyang humility. Kasi naalala natin dati, yung three wings yung set ng wings doon sa angel na nakita ni Isaiah nung ginamit niya ni Brother Branham yung message, the influence, yung pakpak to cover yung face, yung divine reverence, yung sa paa is yung humility, and yung pakpak sa likod, faith in action. So kailangan natin sumamplataya. Itong humility, malaking factor po ito eh. So pansinin niyo po itong binanggit ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9.
ang sabi niya po dito, for I am, 1 Corinthians chapter 15 verse 9, for I am the least of the apostle. So, kinukonsider niya sarili niya being the least sa mga apostol. So, alam niya, gifted siya at alam niya ang pagkatawag sa kanya, being apostle. Pero hindi niya kinonsider na mataas siyang apostol. Kahit mataas talaga ang revelation na natanggap niya. Sabi diyan, that I'm not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. So, nanliit siya sa kanyang sarili at sinabi niya, hindi ako karapat-dapat na ituring na isang apostol. So, level pa yan ng apostol. Pero, pag binasa natin yung Ephesians, chapter 3, verse 8, makikita natin, binaba pa ni Paul yung sarili niya. Kasi ang sinabi na diyan, unto me, who am less than the least of all saints. Yung list ng all saints, less pa siya doon. Hindi na niya tinuring na apostol siya. Ibinaba niya pa diyan sa mas pinakamababang level na kaya niyang ibaba ang sarili niya. Pag binasa natin yung 1 Timothy chapter 1 verse 15, iba na dito. Ang sabi po niya dito, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Tinuring niya na yung kanyang sarili sinners kasi pagdating sa dulo, of whom I am chief. So, hindi na sa level ng apostol, binaba niya, tapos bumaba pa siya sa pinakalis ng saints. Tinuring niya pa na chief ng mga sinners ang kanyang sarili. So, sino tayo para magmataas sa ating sarili kapag may mga bagay na nabibigay sa atin? Kaya nga, if the Lord bless us ng isang bagay pataas, sabi ni Pastor nga, binabanggit, di ba? You step down, dalawa, pababa. So, wag tayong magmamataas. So, lagi lang tayong nakaapak ang paa sa lupa at patuloy laging magpasalamat sa ating Panginoon. So, hindi ko na po babasahin yung ibang nasa note ko. Tulungan lang tayo lagi ni Lord na mabuhay na may tamang puso kasi sabi nga, nabanggit din ng message, mas maigi pa yung tama yung puso mo kung medyo mali man ang doctrine mo kasi may itama pa yun. Pero kung tama nga yung doctrine mo pero mali naman yung puso mo na hindi maturuan, kaya yung binabanggit din ni Sister Jessa, maganda yun na lagi tayong tumatanggap ng advice din ng ating pastor. I remember, maski kami, buong family, nakinabang din dyan . So, mabuti palagi ang ating Panginoon. Hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. So, ito pong subject na nilagay ni Lord sa aking puso ngayong gabi. Hindi ko alam kung ba't ito po yung naging direction, pero I believe meron pong purpose si Lord palagi . So, tulungan lang tayo ni Lord na sa gabing ito ay ma-recognize natin kung ano ang kalooban niya para sa atin sa mensaheng ito. So, lagi lang din po tayo lumapit sa Kanya na meron tayong expectation. Kasi yun po ang right approach sa ating Panginoon na meron tayo palaging expectation. So, sabi po dito sa message, Israel and the Church. So, maikli lang po itong mga quote nito na nandito sa unahan. Sabi po dyan, and the bride of Jesus Christ will be Mrs. Jesus Christ. So, pinangalanan na po agad dyan. So, kung Mrs. po yan, ibig sabihin, kasal na po yan. May asawa na po siya. Kasi dito, kung sa natural, kapag may mga asawa na yung mga sisters natin dito, considered na siya as Mrs. na siya. So kung wala pang asawa, yun ay nananatiling single. So ang sabi po dyan, the bride of Jesus Christ will be Mrs. Jesus Christ. Hallelujah. Baptized in His Spirit, in His name, filled with His power, robed in His righteousness,
hallelujah, there she is. And now notice, that was the Gentile bride. So may tinutukoy na Gentile bride. So ibig sabihin, itong magiging asawa ng kordero, ng lamb, ay isang hintil. And then dito pa po sa message na God's chosen place of worship, ang sabi po dito, there is fine people in the world, fine churches, but there's one, Mrs. Jesus Christ. And that's the one He's coming for. That's where His name lays. There is where His worship is in her and her alone. That is true. Oh yes, we find that to be true. So, nag-iisa lang po ang asawa ng ating Panginoon. But it is a body, a mystical body. Sa message po na proving His word, sabi po dito, in that day, the Son of Man will be revealed. What? To join the church to the head. So, ang purpose po na ma-reveal ang ating Panginoon para papag-isahin ang church at ang ulo. Unite. The marriage, ayan po, the marriage of the bridegroom. The marriage of the bride. The bridegroom call will come right through this when the Son of Man will come down and come in human flesh to unite the two together. The church, speaking about the church, yung kanyang iglesyang babalikan, kasi kailangan, ang sabi po dito, the church has to be the Word. Kaya nga kailangan maging isa tayo ng Word. He is the Word, and the two unites together, and to do that, it will take the manifestation of the revealing of the Son of Man, not a clergyman. Do you know what I mean? See it. It's Son of Man. Jesus Christ will come down in human flesh among us and will make His word so real that it will unite the church and Him as one. So ang mag-unite po, ang magpapag-isa sa atin at sa ating Panginoon, walang iba kundi ang salita niya. Kaya ito po yung palagi nating naririnig na ibinabahagi dito. Ang Sunday po at Wednesday, hindi po natin siya pwedeng i-consider na magkaiba. Because it is the same God na nasa ating kalagitnaan. Yung oras lang ang nagbabago, but it is the same God in our midst. At mas, para sa akin nga, yung gabi, ito, mas solemn kasi kung papansin ninyo sa Garden of Eden, in the coolness of day, doon nakikipag-fellowship ang Diyos sa mga anak niya. But, to us, in every place na naandoon ang mga anak niya at andun ang salita at nagpe-fellowship tayo, it will not be the place, but it is God with His children and in His Word. So, Jesus unite the church and Him as one, the bride, and then she'll go home to the wedding supper. So, ito po, katulad nung napag-usapan namin dun sa Young Men and Real Men's Fellowship, may sa sequence ng end time events, ito pong supper, wedding supper, mangyayari po yan after ng rapture. Ito naman pong wedding, mangyayari po yan ngayon mismo. Kasi sa message, yung sinabi po na invisible union of the earth, of the heavenly bridegroom and the earthly bride, is ngayon po yan. So kung tinatanggap natin ang word niya at pinamumuhay natin, yun yung way natin to say, I do. Kasi ang definition po ng wedding, sabi po dito, wedding is the name given, kasi tinignan ko, ano ba yung pagkakaiba ng wedding at marriage?
Yung wedding kasi, ang sabi po ng definition, is the name given for the rituals, event, and ceremonies that take place when two people take vows to live together for the rest of their life. So kung ngayon, tinatanggap natin ang salita niya at binibigay na natin ang buhay sa Kanya, actually, nag-unite na tayo sa Kanya eh. Nagbibigay na tayo ng vow. Kaya dito ang kasalan talaga. Una, naimbitahan ka lang. Para ka nililigawan ng word. Tapos nagkakaroon ng Bible study sa inyo. Tapos ikaw na mismo nai-in love na. Parang gusto mo nang ibigay yung sarili mo dun sa naririnig mo. Na there is something in your heart na nauuhaw ka, na makasama palagi yung naririnig mo. Di ba? Ganyan pag nai-in love eh. Hanggang sa mapunta sa wedding, di ba? Siguro naman, makaka-relate yung mga ilan dito na nakaranas na ng wedding. Eh, yung iba kasi, papunta pa lang dun. Pero somehow, may preview ka na ng pakaramdam eh. Di ba? So, yung marriage naman, ang sabi po dyan, marriage is called as an institution or lifelong union of two people that happen through a wedding ceremony. So kung ikaw ay nakagaling sa wedding ceremony, nangyari na yun, pumapasok ka na sa marriage life. Kaya nga marriage life na ang tawag sa kanya eh. At kaya nga yung bride, doon nandito tayo sa panahon ng bride age na mataas kaysa sa Laodicean church age. Pero sinabi ng message, ayun yung una nating quote na binasa, tinatawag din ang bride na wife. Eh ano ba ang wife ni Lord Jesus Christ? Mrs. Jesus Christ. Kaya ang tawag sa atin, Mrs. Jesus Christ. Though we are bride, we are wife. Kaya nga, dala-dala na natin ang apelyido at pangalan ng ating Panginoong Kristo. Magre-reflect na sa Kanya kung ano man ang maging buhay natin. Kasi, katulad niya, minsan, binabanggit ni Pastor, pag kinakausap niya ako, accountable sa akin yung sister wife ko eh. Kasi ako yung asawa niya. So, tayong lahat, ano man ang gawin natin, ang ating Panginoong Kristo ang napupuntahan ng reflection nun. So, sana po ba yan? Amen. She's already united. So, kasal na. Kaya po, naniniwala ako, ang bride na kausap ko ngayon is wife na dahil tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo. See, we go to the wedding supper. So, pag dumating ang ating Panginoong Kristo, dadalhin niya tayo sa wedding supper, and that is yung reception. So, kasi magkakaroon dito ng great tribulation eh. So, sa mga young men and real men na naka-fellowship natin last Sunday. So, habang nagkakaroon ng tribulation dito sa lupa, nagkakaroon naman ng wedding supper, kapiling ng Panginoon ng kanyang asawa. Not to the marriage, fill your flesh, self of all flesh of mighty men, because the marriage of the love has come. But the rapture is going to the wedding supper, when the word here unites with the person and the two become one. And then what does it do then? It manifests the Son of Man again, not the church theologians, the Son of Man, the Word and the church becomes one. So, nagiging isa po. Whatever the Son of Man done, He was the Word. The church does the same thing. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, kung ano yung ginawa ko, greater than this, He shall do. Dahil sa atin na ang ating Panginoon. At sabi nga, He was the Word, the church does the same thing. If He is the Word, at tayo rin ang magiging Word, ano ba ang taglay ng Word? Sa John 6:63, ang sabi po dyan, it is the Spirit that quickeneth, the flesh
propose natin, walang pakinabang pala tong flesh na to. And sometimes, buong lakas natin na nabibigay natin para dito sa flesh at sometimes di natin nababalanse. Sabi diyan, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ibig sabihin itong naririnig natin ngayon, taglay nito, ang espiritu at ang buhay, kahit hindi natin siya nakikita. At kung tayo ang bride, ang asawa ng ating Panginoon, sabi nga, we are the life of His life, the word of His word, spirit of spirit must be the same. Sa message po na the choosing of a bride, but you know, you have to plan, look, pray, when you're choosing for, we see by this, the word of promise, the bride that a man would choose is going to reflect his character. It reflects what's in him. So, matataglay nung mapapangasawa kung ano yung karakter nung lalaki. Sa message pa po na tutuloy lang po natin. Choosing of a bride pa rin. Sabi po dito, now then, when we change back now for a moment to the spiritual side, and when you see a church that's in the world, acts like the world, anticipating the world, partaking of the world, counting God's commandment as if He never had wrote them, then you can just imagine Christ going to take a bride like that. Could you imagine taking the modern church today for a bride? Not, my Lord, I couldn't hardly see that. No. Remember now, a man and his wife are one. Would you join yourself to a person like that? If you would, it could certainly kind of disappoint my faith in you. Ito, tinutukoy po doon sa denomination. So, sa pagpapatuloy po, sabi dito, and then how about God joining Himself to something like that, a regular denominational prostitute? You think He would do it, having a form of godliness, but denying the power thereof? He could never do it. She must have His character in her. So, ang hinahanap ng ating Panginoon na mapapangasawa, taglay yung karakter na meron din siya. The real true born-again church must have the character that was in Christ because the husband and wife are one. Amen. And if Jesus did only that which pleased God, kept His word and manifested His word, His bride will have to be of the same kind of character. She could not by no means be a denomination because then no matter how much you want to say, no, she is controlled by a board somewhere. Kasi ang denomination naman talaga, walang kapangyarihan ng Holy Spirit kasi ang tao ang nasusunod. Kung ano ang idikta ng nakakataas sa kanila, yun ang masusunod. Paano makakakilos ang Holy Spirit? Naandoon ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo na mapapangasawa ng kanyang iglesia. So, hindi under ang ating Panginoong Kristo. Siya ang nasusunod kasi siya ang ulo. Siya ang head. Somewhere that tells her what to do and what she can't do, and many times a million miles off the true word, napakalayo sa salita. It's too bad that we ever got away from the real leader that God left us to lead the church. He never sent state presbyters, He never sent bishops, cardinal, priests, pope. He sent the Holy Ghost for the church. Ang Holy Spirit ang sinugo niya, hindi ang mga papa o mga leader ng iglesia para sundin ng iglesia.
Kaya nga nagpapasalamat din tayo dito na malaya ang Holy Spirit. Hindi naman dito nagdidikta na ito dapat ang i-preach. Ang si pastor nagsasabi lang siya, ito ang preacher ngayon. So lahat naman ng natayo din dito, I believe, wala namang dumaan sa atin sa theologian school. The mere fact na yung pastor natin mismo, hindi rin naman dumaan sa Bible school o walang certificate, di kami rin o sino man ina-assign ni pastor na tumay dito, wala din certificate. But nakikita natin na nagkakaroon ng changes sa buhay natin because nakadepende lang tayo kung ano yung leading ng word. Kung ano yung sasabihin niya, hindi tayo dinidikta. Ito dapat, ito ang sabihin mo, ito, wag masyado, meron tayong bisitang mataas ngayon, meron tayong bisitang milyonaryo, wag kang magsasalita ng ganyan. Hindi po tayo ganun, kaya malaya po ang Holy Spirit dito. At sasabihin din ng vessel ni Lord sa pulpitong ito, kahit tamaan ang ego natin o ang personal na sarili natin, because hindi na si Pastor o sino man ang nagsasalita dito, kundi it is the Holy Ghost na. Kasi kailangan, yung mapangasawa niya, sa choosing nga ng bride, kailangan taglay din yung karakter ng husband. Kaya ganyan ang operation ng Holy Spirit. Now, the modern church hates that. They don't like it. So how could she be the bride of Christ? The people of today is choosing a modern denomination. What it does, it only reflects their poor understanding of the word. I don't mean to hurt, but I mean to let it go deep enough till you look at it. So, sumunod, binanggit ni Brother Branham dito, sabi niya kasi dito, I've married many couples. Marami na siyang naikasal. And then dito, naikwento niya na meron nga siyang naikasal dati na hindi naman ganun kayaman mahirap lang Pero nung nakita niya, balikan niya after ilang taon, sweet sila kahit mahirap lang sila. So hindi magiging basihan yung yaman mo sa buhay para kayo maging mabuhay na masaya. Pero merong kasing on the other hand, merong nabalikan na milyonaryo nga o may kaya, pero miserable yung kanilang pagsasama. So, meron ding kwentong na-share na rin dito dati. Alam ko, na-share na rin dito ni Pastor John na about dun sa mag-asawa na yung lalaki, meron siyang watch na regalo pa sa kanya nung kanyang parents yata yun, na walang wrist, yung pangsuot sa kamay, pero dinudukot niya lang sa bulsa. Yung watch na ganon. So, nakikita yun nung wife niya na parang nako-concern siya dun sa asawa niya kasi yung watch binubulsa lang tapos hindi maisuot sa kamay. So ngayon, mag-anniversary sila, naisip niya, wala naman siya. Paano naman niya ireregaluhan yung kanyang husband? Nakagawa siya ng paraan. Nagkaroon siya ng pera, nakabili siya noon. So yun ang niregalo. Ngayon, itong husband naman, nakikita niya yung asawa niya na naawa din siya kasi ang haba ng buhok, laging walang pang suklay. Nahihirapan. So, binilhan niya ng magandang suklay. Binenta niya yung kanyang watch. Yung pala, yung wife, binenta niya yung buhok niya para doon siya naggagawa ng wig. Para meron siyang pera, makabili siya ng panlagay doon sa watch ng asawa niya. Di pareho. Wala naman na ngayon yung watch kasi naibenta niya, bumili siya ng suklay para dun sa wife niya. So,
yun, nandun yung, kasi alam niya, tutubo naman yung buhok nun eh. Pero, yung thought kasi doon, ganun yung level ng pagmamahalan nila na kaya nilang isacrifice yung mga bagay na kahit mahalaga sa kanila. So, sa Genesis, sabi po dito, Genesis chapter 2, verse 23 and 24, sabi, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She will be called woman because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So sa Ephesians chapter 5, verse 29 hanggang 33, ang sabi naman po dito, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, nevertheless, let everyone of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence his husband. So, speaking about relationship ng husband and wife. Sa message po na exposition of the seven church ages, the Pergamian church age, ang sabi po dito, notice the harmony of the Father and the Son. Jesus never did anything until it was first showed to him by the Father. John 5:19, this harmony is now to exist between the groom and his bride. He shows her his word of life. She receives it. She never doubts it. Therefore, nothing can harm her, not even death. For if the seed be planted, the water will raise it up again. Here is the secret of this. So, ito po ay lihim, sikreto. The word is in the bride, as it was in Mary. The bride has the mind of Christ, for she knows what he wants done with the word. She performs the command of the word in his name, for she has, thus saith the Lord. Then the word is quickened by the Spirit, and it comes to pass like a seed that is planted and watered, and comes to full harvest, serving its purpose. Those in the bride do only his will. So, walang ibang gagawin talaga ang bride, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. No one can make them do otherwise. They have thus saith the Lord, or they keep still. They know that it has to be God in them, doing the works, fulfilling his own word. He did not complete all his work while in his earthly ministry. So now, he works in and through the bride. So ang ating Panginoong Kristo, dahil nasa langit na nga siya, ang kanyang ministry ang magpapatuloy, walang iba kundi ang kanyang bride. She knows that for it was not yet time for him to do certain things that he must now do, but he will now fulfill through the bride that work which he left for the specific time. So, kaunti na lang po itong note ko. At tulungan lang po tayo ng ating Panginoon. Sabi po dito sa message na Christ is the mystery of God revealed. Sabi po dito, and Satan said, oh, you know, but she turned around and listened to him. But the Eve in the last days is not going to do it because
she is predestinated not to do it. Yes, sir. God's going to do it. He knows he'll have it. He said, his spot, church would be there without spot or wrinkle. She is going to stand there in the splendor of Him, His Word made manifest. So, ang Panginoon, in these last days, kung ang unang babae sa Garden of Eden ay nadaya, this time, in the last days, hindi ito madadaya dahil siya ay predestinated na. Amen. Sa message po na The Masterpiece, notice the bride, if the bride in the beginning was the Word or the bridegroom, and then if the bride is taken from the bridegroom, it must be the Word also. Notice the bride must be. Kasi ang babae kung sa beginning na nanggaling sa lalaki is flesh of his flesh and bone of his bone, dito sa huling panahon, the same thing. Why? Why must the bridegroom be the Word manifested, made plain? It's because the bride and the bridegroom are one. So kung ang bridegroom natin ay taglay ang salita, taglay din ang kanyang bride. She is just a smitten piece of Him. There is the masterpiece. It was smitten. So, dalawang quote na lang po ito. Sabi po dito sa masterpiece pa rin po, now, closing in a few minutes, I want to notice real close of something that just happened. Malachi 4 is to bring back to the original. She is smitten from the church body is smitten with her master for the same purpose. She is the Word, just the same as Joseph was smitten from his brethren because he was the Word. And Jesus was smitten from his brethren because he was the Word. The church is smitten. The bride is smitten from the church because she is the Word. There is your stages again. 1, 2, 3. See, just exactly. Yung sumunod po, sis, dun sa same po. The Word living and in action, yan. The Bible bride, not some man-made bride, the Bible bride smitten and afflicted of God. No beauty we should desire her, but yet did esteem her smitten and afflicted of God. That's right, she stands alone. She is smitten from all denominations. Siya ang binabanggit dyan, hindi na ang lalaki. So, kung ano yung nangyari doon sa lalaki, nangyari din sa bride. No beauty we should desire her, sabi po dyan. Siguro dito ko na po i-close po itong quote. Sa message po na Israel and the Church, sabi po dito, and the Jews rejected it, the Gentiles received it, which was a type of the bride. He said he would call a people out of the Gentiles for his name.
That little girl sitting back there used to be a boy, but she's a Branham now. She's my wife. So tinutukoy na nito ni Brother Branham, tinatype niya yung kanyang may bahay na napangasawa niya at ang sabi ng message, and the bride of Jesus Christ will be Mrs. Jesus Christ, baptized in His Spirit, in His name, filled with His power, robed in His righteousness. Hallelujah, there she is. And now notice, that was the Gentile bride. So, salamat po sa ating Panginoon. And ito po yung end po ng aking note. Hindi ko po alam kung ano ang nililid ni Lord, but I believe in everything, palagi lang po siyang merong purpose. At kung ano man po ang purpose niya po ngayong gabi, tulungan lang tayo lagi ng ating Panginoon. There may be needs or there may be something na kailangan katagpuin ng ating Panginoon at tulungan lang nawa tayo ng ating Panginoon. Being His bride, alam natin na kung yung may bahay nga natin sa mga married po dito kapag lumalapit sa atin, nararamdaman natin kung ano yung mga pangangailangan nila. So how much more kapag tayo may pangangailangan sa ating Panginoong Jesucristo ang hindi niya tayo katagpuin. So kung ano man ang mga bagay na pangangailangan natin, nawa tulungan tayo lahat ng ating Panginoon na katagpuin niya in every part ng ating buhay. Kung ano man yun ay naniniwala ko, bawat isa sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo ang nakakaalam. So salamat sa ating Panginoon ngayong gabi at mananalangin po tayo. Salamat sa ating Panginoon at kasama niyo din po ako sa prayer at palagi din po kayo kasama sa aming panalangin. Bago natin awitin yung awit na I know I am the bride, let us bow our heads. Meron pa po bang mga prayer request pa? Titingnan ko po sa messenger. So kung wala naman pong prayer request, I believe pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa ating buhay at ang mga prayer request po ngayon ay puro sa travel po ito eh. So tulungan tayo ng ating Panginoon. Ingatan lang po tayo palagi and one day ang magiging journey na natin is patungo na sa piling ng ating Panginoon. So salamat sa ating Panginoon. Let us bow our heads and let us pray. Dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po being your wife, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na na-reveal sa amin ng iyong salita at naniniwala ko there is something na nais ka pong i-express sa amin ngayong gabi sa mga salita mo na aming narinig. Kung ano man ang mga bagay na yun, Lord, ay ikaw po ang patuloy pang kumatag po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Sister Malu. Panching. Apo ko. Yung apo niya na si Bonching. So there is a prayer request from Sister Malu po. Yung kanyang apo, Sister Bonching. Si Bonching. We believe, Lord, through prayer, Lord, you answer prayer. Kaya sa prayer request po na nakarating ngayong gabi, Lord, nais din namin ilapit sa iyo. Hindi ka po nagbabago, Lord God. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung nagpagaling ka po noon, Lord, the same God na nagpagaling noon is the same God na nagpapagaling pa rin po ngayon, Lord God. And we believe it, kaya po kami nananalangin. Taglay mo po, Lord, ang healing power, ang divine healing, Lord. Through your word, Lord, na sinabi mong manampalataya lang kami, ito ay aming tatanggapin. So tonight, Lord, inaangkin namin ang kagalingan po para sa apo po na si Bonching po na meron din pong karamdaman ngayong gabi, Lord. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan, Lord God, maging sa mga mahal sa buhay, Lord. Ikaw rin po ang magpala. Salamat, Lord, na patuloy po ang pagsampalataya sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy nawa itong ma-express sa aming buhay. Kung meron pa po mga
mga panalangin, Lord, na hindi nabanggit o hindi po naihatid, Lord, naniniwala ko, Lord, na ikaw ang mas nakakaalam nito at ikaw po ang kayang kumatag po, Lord God. Sinasama po namin sa panalangin, Lord, at nawa, Panginoon, ay maangkin namin ang katugunan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa aming mga paglalakbay, Lord. Ikaw po ang aming divine protection, Lord. Sinasama po namin sa prayer ang journey po ng aming pastor at ng kanyang mga kasama, Sister White niya po, at si Brother Chris, at ilan pa po mga kapatiran patungo po sa dako ng Bacolod. Mamaya, Lord, ikaw ang may hawak, Lord, ng mga sasakyan. Ikaw po ang mag-ingat, maging ang nature, Lord, maging maayos lang po ang panahon kahit meron mga disturbance o low pressure, Lord. Ikaw po ang humawak nito, Lord God, sapagkat ikaw po ang creator, ikaw po ang may-ari nito, at ikaw po ang aming asawa, Lord God, na maaari naming lapitan at sabihan ng aming mga panalangin. Kaya naniniwala kami, Lord, ikaw po ang mag-iingat sa aming pastor, sa ilang araw po nilang pag-stay doon, maging blessing lang po palagi, mauwi sa iyong pangalan ng kaluwalhatian, Lord, at maging sa kanilang pagbalik dito, Lord God, ikaw po ang mag-ingat, makarating po ng ligtas at mapayapa, Lord God. Gayon din po sa Anastasio family na nasa dako din ng Japan ngayon, Lord. Ikaw po ang mag-ingat lang din po palagi, maging hanggang sa kanilang pagbalik, Lord. Ikaw po ang patuloy lang din mag-ingat, higit sa lahat, sa buhay espiritual. Nawa, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa buong pamilya ng Anastasio family at patuloy pong makapaglingkod lang palagi sa iyo, Lord God. Salamat po, aming Ama, maging ang biyahe ko din po bukas ng gabi. Kasama po ang aking mother patungo ng Bicol, Lord. Pag-ingatan mo po kami, Panginoon, at ilayo sa anumang disgrasya, Lord. Maraming salamat sa patuloy mo pong pagmamahal sa buong iglesia, sa buong pamilya, Lord. Bagamat may mga pagkukulang kami sa iyo, hindi ka po nagkulang sa bawat isa sa amin, Lord. Patuloy ang iyong pagpapala, Lord, at sa mga correction mo sa amin, patuloy lang po kaming sumunod kung ano ang nais mo, yung po ang gawin namin, Panginoon. Salamat po muli, aming Ama, at pinasasalamatan ka namin sa lahat po ng aspeto ng aming buhay, even in hard times, in comfort times, sa mga blessing, in everything, Lord. Katulad na sinabi ng iyong salita, Lord, in everything, give thanks, Panginoon. Kaya maraming salamat po muli, aming Ama, sa lahat po ng mga lingkod mo rin po sa iglesyang ito. Ikaw na po ang magpala at mag-ingat lang din po palagi sa aming kapatid Brother Nats at ang kanyang buong pamilya. Pagpalay mo po at ingatan din sa mga deacons po, Brother Gilbert, at sa mga trustee, Lord, sa lahat po ng bahagi ng iglesyang ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong pag-iingat, Lord. Naniniwala kami maikli na po ang araw at magaganap ang iyong pagbabalik, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magsakdal at maganda sa amin. Salamat po muli, aming Ama. Pinasasalamatan ka namin sa gabing ito, Lord. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pa salamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Awitin po natin yan. I know I am the bride. Tayong lahat po ay tumayo. Oh, I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I know I am the bride that you're returning for. Yes, Lord God. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything
anything to me. I will sing, Lord. I will sing. I will worship you. We will worship you, Lord God. Thank you, Lord, for this night. Sa'yo mo lahat ng papuri, Lord God. I will do anything. I will give everything to you alone. I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and carefree. I have no earthly love, but I know, Lord, may you bless also our dear brothers and sisters na nasa live Zoom meeting, Lord God. Ikaw po ang patuloy na mag-extend din ng pagpapala at pag-iingat, Lord. Hallelujah. Thank you for Lord God. I will bow myself down humbly at your I will do anything. I will give everything to you alone. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. Do everything. I will give everything to you alone. Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At maraming salamat po, Brother Mike Harlo. Si Lord na po ang magbalik ng kalakasan sa inyo at pagpapala. Makakapuna po tayo. Amen. Amen. Gusto ko lang din itong basahin, yung sa message nga po. Dito po, but you know, He don't always come the way we think He comes. But you know, He don't always come the way He think. Amen. You know, He always come the way we think. Amen. Always come the way we think. Amen. Always come the way we think. And, but you know, we don't always come the way we think He comes. See? He comes so humble. The people has got it all fixed up the way they want Him to come. And we walk over humility. And there is where you find God. Scientists today can send a man to space in an orbit and walk over the blade of grass that he knows nothing about. Oh, you got to humble yourself to know God. Amen. You got to get rid of your own ideas and just open. He will make and just open up. You got to get rid of your own ideas and just open up your heart and life to Him. Then He will make Himself known. Amen. Kumbaga, ayun nga, pagpapakumbaba, sabi nga ni Brother Mike, di nga natin makikita yung si Lord sa sarili nating idea, kundi buksan lang natin ating puso at ating buhay.
Amen. At doon natin makikita si Lord. Amen. Yun lamang po. At diretso na rin po tayo sa tithes and offering. Amen. Kantahin po natin yung ano. Thank you, Lord, for blessing on me. Amen. Looks upon me, I struggle alone. They say have nothing, but they are so wrong. Up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table, and there's shoes on my feet. Give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. As the world looks upon us, as we struggle along, they say we have nothing. Oh, but Lord, they're so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money. Oh, but Lord, I have you, and to me, that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. I have a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table, and there's shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Amen. Tayo makakatayo. Tawagin ko na rin po si Brother Chris para sa closing prayer po. Tayo po magsiyoko. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
sa katagumpayan ng buong gawain, Panginoon, at kami sinamahan mo at pinagpala mo kami, Lord, sa gabing ito. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, na tunay ngang napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti lahat ng mga salitang nanggagaling sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, na aming napapakinggan. Na tunay nga ito ay, ang salitang ito ay tunay na buhay, Panginoon, at patuloy na nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Tunay nga hindi ka nagkukulang, Lord, sa pagpapakain, sa pagbibigay, pagpapala ng iyong nobya sa dakong ito, Panginoon. Tunay nga kami, yun ang hinahanda, Panginoon, para sa kasakdalan, Lord, ng bawat isa. Hallelujah. Para man, Lord, bago kami humarap sa iyo, Lord, maihanda kami, Lord, sa panahong ito, Lord, na tunay nga, Lord, na nakakatakot na, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Lord, di namin kaya itong lakad ng buhay ng ito, Lord, kung wala ka, Panginoon. At kami umasa lamang sa aming sarili, Lord. Tunay nga kami mahina, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama. Tunay nga ikay mabuti. At tunay nga ikay dakila, Panginoon. Kaya't ikay aming pinapupurihan at pinasasalamatan, Lord, sapagat, Lord, ikay lumakad sa aming kalagitnaan, Ama. Hallelujah. Tunay nga, Lord, na kami pinagpala, Panginoon, sapagkat, Lord, isa kami, Lord, sa pinili mo bilang maging nobya mo, Panginoon. At bride mo, Panginoon. At maging asawa po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga kami nanliliit, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami may tunay nga mahina, Panginoon. Maraming pagkukulang, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ngunit, Lord, tunay at tapat at dakilang yung pag-ibig sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Ama. Salamat po, Lord. Wala kami masasabi, Panginoon, kundi magpasalamat at magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. At itaas ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, at dininig mo ang aming mga panalangin, Lord, sa gabing ito, Panginoon. At kami yung pinagpala, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming kapatid, Brother Gilbert, Lord, na nag-MC sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, dalangin namin, Lord, patuloy mo siyang pagpalain, Lord, ang kanyang ministry, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang buhay bilang tatay at asawa sa kanyang asawa, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang buong niyang pamilya, Panginoon. Maging, Lord, ang mga ministro, Lord, ang mga deacons, Panginoon, na pinagpala mo, Panginoon, ng mga bagong buhay, Panginoon, na yung inheritance, Lord, na galing sa iyo, Lord, magkaroon ng anak, Panginoon. Tunay nga, Lord, ikay dakila, Panginoon. Sapagat, Lord, ito rin ang bunga ng pagpanalangin, Lord, sa sanktuaryong ito, Panginoon, na kami dininig mo, Panginoon. Tunay ng mahal mo ang bawat isa, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan ng iyong nobya, Panginoon. Hallelujah. At ikay, Lord, tunay nga, Lord, ito'y tutugunin mo, Panginoon, sapagat alam mo, Lord, ang kaisipan ng iyong nobya, sapagat ikaw ang kanyang kaisipan ay iisa, Panginoon. Tunay nga na kami, Lord, ang buto ng iyong buto at laman ng iyong laman, Panginoon. Kaya nga, walang makapaghihiwalay sa amin, sa inyo, sa amin, Panginoon. Maging ito, Lord, kahirapan. Maging ito, Lord, ay, Lord, karamdaman, Panginoon. Maging, Lord, kamatayan. Walang makapaghiwalay sa amin sa iyo. Tunay nga kami babalik sa iyo, sapagat kami, Lord, ay galing din sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Hallelujah. At maraming salamat din, Lord, sa buhay ng aming kapatid na nagbahagi ng sa aming ng salita ng pangangaral, Lord. Si Brother Mike Hilo, Panginoon. Tunay nga, Lord, ibalik niyo, Lord, ang nawalang lakas sa kanya sa gabing ito, Panginoon. Sapagat, Lord, tunay nga, Lord, ang pangangaral ng iyong salita, Panginoon. Hindi lamang ito, Lord, basta-basta, Lord, ang pagpapagal na ito, Lord, ay yung aalalahanin, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang kanyang buong buhay, Panginoon, ang kanyang ministry, Panginoon, ang kanyang trabaho, ang kanyang kalusugan, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maging kanyang apo, Panginoon, na patuloy niyang ini-enjoy, Panginoon. Salamat, Ama, sa munting buhay na ito, Lord, na tunay nga, Lord, pagpapahala sa iyong pamilya, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. At patuloy mong pinagpapala ang buong mong bride, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din po, Lord. Hallelujah.
sa bawat isa, Lord, na naririto, Panginoon, na tunay nga, Lord, na Ikaw, Lord, ang nagdadala, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ang magkaipon-ipon kami, Lord, dito sa bahay sambang ito, Lord, isang pagpapala ng Panginoon sapagat, Lord, ito'y katugunan, Lord, sa iyong katawagan, Panginoon, sapagat Ikaw, Lord, ang tumatawag sa bawat isa sa amin. Wala kaming kapangyarihan sa aming sarili sapagat Ikaw, Ama, ang may kapangyarihan nito, Panginoon, sapagat, Lord, ang aming kaisipan ay yung kaisipan na, Panginoon. Salamat, Ama. Tunay nga, ang mga salitang binabitawan dito sa likod ng pulpitong ito, Lord, ay salita ng buhay, nagbibigay, nagbabago sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At tunay nga, Lord, na kung kami pinagpala mo, Lord, sa dakong ito, Panginoon, ay naniniwala kami, Lord, na pinagpala mo rin, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, na nasusumiting, Panginoon. Tunay nga na hindi maiksi ang iyong kamay, Lord, para abutin ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Ang kanilang prayers, Lord, na hindi namin alam, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa malayong lugar, Panginoon. Ngunit, Lord, batid mo, Lord, ang kanilang pangangailangan. Maraming salamat, Ama. At patuloy ginagamit mo rin ang mga kabataan na, Lord, na narito. Kasama namin, Lord, sa music ministry, sa multimedia team, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga kaloob na ito, Lord, na patuloy na ginagamit at nagagamit, Lord, para sa iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan at tunay, dakilang katapatan sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Lord, pagpalain mo ang mga kabataan ito, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Sa mga narito, Lord, at patuloy namin pinapanalangin, Lord, bilang buong kongregasyon, Panginoon, ang magpupunta, Lord, ang aming biyahe, Lord, papunta ng Bacolod sa gabing ito, Panginoon. Batid namin, Lord, tinugon mo ang aming panalangin, Panginoon. Sapagat, Lord, ito ay kalooban mo, Lord, na humayo ang aming mahal na pastor, Panginoon, sa dakong ng Bacolod, Panginoon, bilang maging pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Narito, Lord, dalangin na rin namin, Lord, bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Sapat na lakas, Panginoon, para sa gawain ito, Panginoon. At dalangin na rin namin, Panginoon, na patuloy niyong pagpalain ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Maging kalakasan lamang siya, Lord, at maging bigyan mo ng kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon, para makanyang maganampanan, Lord, ang tungkulin niya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At maging papapala lamang siya, Lord, sa dakong iyon, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at narito, Panginoon, ang tithes and offering, mission funds and building funds, Lord, na sa aming harapan, Panginoon. Narito, Panginoon, at ang mga munting halagang ito, Lord, ay binabalik namin sa iyo, Panginoon, upang katugunan, upang ikaw papurihan at pangarangalan, Panginoon, at iangat sa aming kalagitnaan, Ama. Dalangin namin, Lord, na pagpalain mo, Lord, ang mga kamay, Lord, na naging kabahagi nito ng Panginoon. Ibalik mo, Lord, ang pagpapalang ito ng isang daang ulit, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. At kung mayroon po kami, Lord, na pagsasalusuluhan sa gabing ito, Panginoon, ito'y nilalapit namin sa iyo, Panginoon, na ito'y linisin mo, Lord, ng iyong makapangyariang dugo at maging kalakasan lamang sa aming katawan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Kami, Lord, marami man kami pagkukulang sa iyo, Panginoon. Ngunit, Lord, ika'y tunay at tapat sa iyong salita, Panginoon. Lahat ng aming pagkukulang, Lord, ay yung pupunuan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Ika'y aming pinapupurihan at pinasasalamatan sa gabing ito. Sa ngalan ng iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus, na aming manunubos. Amen. 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 Hallelujah.